ginagamit. Ang nagtulak sa atin sa paggawa nito, una-una siyempre yung history, masyado natin inaalagaan. At nang naumpisahan niya, para bang umpisa muna sa 2 bahay, 1 bahay. Nung makakita kami na po pwede palang i-save yung mga bahay na nagigiba na merong historical value, pero wala nag-maintain, mas nagustuhan namin at excited kami. Bumabagay yung Zorro doon sa panahon na pinaglagay namin. Sa Zorro, nung makita namin yung mga shooting, ay nako, bagay na bagay talaga siya. Sige, may location na. Susunod na problema, saang baul ka maghahanap ng isusuot ng mga bida? Anong sasakyan nila? Saang department store ka makakabili ng mga gamit nila? Ito pong ginagawa namin ay period. So, ibig sabihin po nun ay lahat ng mga bagay-bagay na makikita nyo dito sa aming ginawang show ay gawa po namin lahat. Ultimong arkitektura, ultimong mga props, mga bagay-bagay, mga costume. Lahat po yan ay duman sa masusing pagre-research ng aming team. Gumawa po kami ng mga malalaking sets sa studio, for example, in keeping up with that heightened reality na pinag-uusapan namin. And yung mga studio sets namin basically are the fantasy portions of the story. Meron po kami kakaibang take dito sa ginawa namin. At palagi ko kagigiliwan ng mga bata at saka kahit magtanda pa. Yung initial na usapan namin na Rodel, na direct Mark, na direct Ron, was to do something, to do a period project, pero hindi something with a twist. So, na-excite ako doon kasi hindi nakakahon ang pwede kong gawin. Nilagyan namin ng twist. So, kulay, ibang texture. So, totally kakaiba siya. Pag tinignan mo, siyang luma, pero actually may something na kakaiba. Yung kulay, hindi siya mukhang bago, mukhang luma pa rin, pero may kulay. Kasi syempre yung natin, pinaka-target market natin, backpack. The fabric, the colors, and the texture that I wanted, andito na yun. More details na in fact, happy din ako na naisipan nilang lagyan ng mga corset ang mga babae. Actually, it's a very good device. But to symbolize din na yung mga babae natin noon, they're not free, they're in bondage. Nakabalot, nakikip, may limitasyon yung galaw nila. So, parang symbolism na rin. Natutuwa din ako sa direksyon na gustong gawin ng mga direktor. Gaano man kaganda ang location sa set, at gaano man kagarbo ang mga costume, hindi tatayo ang palabas kung walang kwento. Sa aming pagbabalik, kilalanin ang mga tauhan ng Zorro. Si Don Michael Perez na may likha ng mulawit ang naatasan para sa Filipino adaptation, The Curse of Capistrano. Dito sa Filipino adaptation ng Zorro, pinalabas namin na si Don Diego de la Vega, na siyang original na Zorro, na galing sa California, sa Mexico, ay naghahanap ng nawawala niyang pamangkin. In the story, we made it appear na merong kapatid si Diego at yung kapatid niya yun nagkaroon ng anak sa isang Pilipina. So magsisimula ang kwento na hinahanap ni Don Diego de la Vega ang nawawala niyang pamangkin. At dyan papasok si Antonio Pelaez. Si Antonio Pelaez na lumaking isang mayaman at galing sa isang may pribilehiyong pamilya, na unti-unti nadidiscover ni Antonio na yung kinagisnan pala niyang pagkatao ay isang malaking kasinungalingan. At tutugma yun dun sa paghahanap ni Diego de la Vega ng nawawala niyang pamangkin. Dahil as it turns out, si Antonio pala ay hindi tunay na anak ng mga nakagisnan niyang magulang, kundi isa pala siyang kamag-anak ni Diego de la Vega. At dahil pareho ang motivation ni Antonio, katulad na naging motivation ni Diego de la Vega, which is revenge, doon nakita ni Diego na pwedeng maging
Zorro si Antonio at pwedeng pumalit sa kanya. Kailangan lang na mapalitan yung nararamdaman niyang paghihiganti at i-convert sa isang mas positibong energy, sa isang mas positibong bagay. Iyon nga ay magligtas ng mga naapi. Kabilang ang mga aktor na itinuring ng haligi ng industriya ng teatro, telebisyon at pelikula. Eddie Gutierrez bilang Gobernador Luis Aragon, ang Gobernador General at pinakamakapangyarihang tao sa Angeles, malupit at abusado. Jacqueline Jose bilang Doña Chiquita, ang kikilalaning ina ni Antonio, maraming itinatagong lihim. Joel Torre bilang Don Roberto Pelaez, ang kikilalaning ama ni Antonio, maimpluwensya at di padadaig kanino man. Sandy Andolong bilang Nana Maria, ang yaya ni Antonio at ina ni Juana, hawak niya ang lihim ng mga Pelaez. Ricky Davao bilang Padre Felipe, kura paroko ng Angeles, kakampi sa laban ni Zorro. Gloria Sevilla bilang Nana Dita, ang yaya ni Lolita, tapat at maunawain. Leo Martinez bilang Don Carlos Pulido, ang ama ni Lolita, rebelde sa gobyerno. Pinky Marquez bilang Doña Catalina, ang ina ni Lolita, maingay, mareklamo, oportunista. At sa natatang pagganap ni na Lani Mercado bilang Marcela, ang tunay na ina ni Antonio, mapagbigay at dakila kung magmahal. Mark Hill bilang Kapitan Horacio Pelaez, ang ama ni Ramon, ang matinding katunggali ni Don Roberto. At si Jomari Iliana bilang Don Diego de la Vega, ang tiyuhin ni Antonio, ang orihinal na Zorro. Mi querido muchacho, yo soy Diego de la Vega. Yo soy el Zorro. Kasama rin ang mga artistang sa galing ay may napatunayan na sa kani-kanyang larangan. TJ Trinidad bilang Ramon Pelaez, pinsan at palupit na katunggali ni Antonio, mapaghiganti at walang awak. Maureen Larazabal bilang Belia, kapatid ni Marcela at may-ari ng bahay Aliwan, mabait ngunit ilusyonada. Epi Quizon bilang Siong, sinong negosyante sa merkado, sip-sip sa gobyerno. Bianca King bilang Cara, ang bunso at ampon ni Belia, may mahalagang lihim na itinatago tungkol kay Antonio. Bobby Andrews bilang Sargento Pedro Gonzalez, tapat na sundalo, kaibigan ni Antonio ngunit kaaway ni Zorro. Michelle Madrigal bilang Juana, kababata ni Antonio na may lihim na pagtingin sa kanya. Antonio Aquitania bilang Bernardo, ang tiping magiging matalik na kaibigan ni Zorro. Robert Buboy Villar bilang Pepe, batang tindero ng gulay sa palengke, ang magiging sidekick ni Zorro. Dito nakatira mga katulong? Pambihirang patis! Bubbles Paraiso bilang Magda, Sheena Halili bilang Lena, Sugar Mercado bilang Ana, Sheila Marie bilang Lisa, Paloma bilang Pakita Pakwan. Ang mga babae sa bahay Aliwan, may kani-kanyang uri ng landi sa katawan. Elvis Gutierrez bilang Silverio, isang kabalyero na sa panig ni Zorro. At Bodie Cruz bilang Agustin Manalo, kapatid ni Juana, subversibo sa gobyerno. Ng napakaganda at napakahusay na kidinidining Rian Ramos